Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, and I hope na sorry talaga sa gobyernong to, grabe. Hindi po sila nag-prepare po para pag-arrestuin si Pangulong Duterte. Hindi po sila nag-prepare po itong taon na to. Last year po sila nag-prepare po, Mayo. Grabe, nakakaya si PBBM. Naawa talaga ako kay BBM. Bakit yung presidente natin, bakit ganyan ang ginawa? Walang sorry po sa word, ingrato, grabe. Pakinggan niyo po mga kababayan ko si Senador Amy Marcos. Pero bago ang lahat, kasi I think kailan ba yun? Friday ba yun o Thursday? May second hearing dapat yung about dun sa Committee on Foreign Affairs ba yun? Yung tungkol dun sa pag-kidnap. Talaga na mag-kidnap si Pangulong Duterte. Opinion ko yan eh. Ano magagawa nyo? Pag kami nag-uopinion na hindi naman nakakasakit sa mga ibang mga mambabatas yan, pabayaan nyo kami. Yung iba kasi parang nananakot na pag kayo nagsalita ng ganyan, makakasuhan kayo. Mapakinggan nyo grabe talaga ang gobyernong to, ibang klase. Na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Grabe, hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses. Ayan mga kababayan ko, kapatid ni Senador Amy Marcos ang Pangulo natin ngayon, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. On the other hand, mga babayan ko, hindi talaga maiwasan ni Senador Amy Marcos na hindi niya binabanggit ang pangalan ng Pangulo. Pero sino ba ang admin president ngayon? O hindi yung kapatid niya, medyo parang ibang tao nagdududa pa. Ako, pag-iisipan ko pa kung iboboto ko si Senador Amy Marcos kasi re-electionist yan, di ba? Pero yung ginagawa niya, gusto niya malaman ano ba yung katotohanan. Tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit, nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Nico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI. Yung PI, yung People's Initiative, buti napigilan yun Pero wala na yun. Out of topic na yun. Tinan mo mga kababayan ko na talagang napakasinungaling po ng administrasyon na to. Masama ba yung sinabi ko? Opinion ko yun. At opinion din mga ibang vlogger yun na nagsinungaling ang admin na to, mga kababayan ko. Super sinungaling. Yung ating People's Initiative sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte. Grabe. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Tapos sinabi nila yung na-arrest after the arrest of President Duterte. Naplano po namin yan yung March 10 po. Mga nagigigal ako sa lalo-laro ng isang opisyal ng pulis dyan. Kayo mga PNP kayo ata yung nananakot na sa bagay, wag naman sobra yung mga ibang vlogger dyan na, pero ano ba kahulugan ng fake news, mga babayan ko? Wala pa tayong batas about sa fake news Para may inaresto sila sa ibang, I think sa Cebu ba yan, bandang Visayas inaresto para nag-post lang ng fake news na bla bla bla, parang ini-edit nila yung para sa akin siguro, hindi ko sa kinakampi yung mga ibang vloggers dyan na expression nila yun o di kasuhan nyo na lang kung talagang may pagkakamali sila, pero wala pa talagang wala pang meaning ng fake news Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. Grabe. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Okay. Pero
posible naman mag-iba. So, Grabe talaga, no? Yung isang taon na plano, talaga nagtagumpay sila, no? Kaya nga hindi umatempo yung mga kabinete ni BBM dyan, eh. Natakot, mga babayan ko. Kasi ini-invoke nila yung executive privilege, mga babayan ko. Eh, mga duwag sila kung ganun. Samantalang ang lower house, eh, pag hindi ka pumunta, kunyari isang vlogger ka, pag hindi ka umaten, eh, isusubpina ka, or pag hindi ka yung third invitation mo, iko-contempt ka na. Eh di, ang ano lang kay Senator Amy Marcos, sabagay, ano naman eh, supina pa lang. Pag di umaten talaga, eh talagang i-contempt mo na, Senador Amy Marcos. Itong si Chis Escudero naman, parang nag-aalanganin, yung nagkaroon siya ng press conference, parang nabubulol eh. Eh, para sa taong bayan niyan, SP Escudero, huwag ka namang kapit tuko. Yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Okay. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US. Kay Pangulong Marcos, nako, tadhana na lang maghuhusga sa iyo. Ewan ko sa iyo. Sayang. Yung isang nakaraan na vlog ko, di ba, about sa ratings mo. Meron ba bang ibang meaning ng negative? Baka mag-negative 50 ka niyan. Ewan ko ba? Sabagay, ikaw may kapangyarihan eh. Opinion lang po ito. At interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. Okay. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Grabe. No? Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, Grabe, last year talaga, no? Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert. At saludo kay kudos kay Senator Amy Marcos. Itong ginawa niya to, yung hearing pero ako pag-iisipan ko pa. Iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung... Mga titos, bear with me. Medyo mahaba po ito. Kasi kagulat-gulat o hindi kagulat-gulat ba, kasindak-sindak ang ginawa ng gobyernong to. Investigador. At hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila. Okay. At may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan. Hindi raw tumutulong Bravo. Na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro. Kaya nga ako, mga babae ko, sa akin lang ako'y duda na parang hindi ata bibigyan ng interim release si Pangulong Duterte. Ano ko lang yun ang aking thoughts lang. Sana mabigyan na temporary release. Excuse me. Yung isang usig dyan ng PCO na just in case daw na kung papayagan si Pangulong Duterte na makabalik sa Pilipinas, hindi raw tatanggapin. Hindi umano, yun ang sinabi hindi tatanggapin si Pangulong Duterte makauwi rito kasi
wala na kasi jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Mga tarant po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Okay. Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. Sino nagbayad sa hotel accommodation? Nagtatanong lang po, ang Pilipino ba? Tayo, kayo yung nanonood dyan. Sino nagbayad sa hotel nila, sa pag-stay nila? May escort pa sila. Pilipinas. So, maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga babayan ko. Tayo po ay nakipag-cooperate dyan sa lintik na ICC niyan. Sabi ni Marcos, si Bongbong Marcos, we will not lift a finger. Middle finger ko na sa'yo, kay Bongbong. Ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa. Grabe. Kaya nagtataka po tayo kung bakit pinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. Yung gabinete ni Bongbong Marcos, isa rin mga sinungaling. Nagdi-deny pa, na-interview naman yung isang opisyal dyan. Tapos bumubulong pa doon kay si Tory na, hindi pero mo na sa Justice Secretary, hindi pero mo na, mga taran. Also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019. Grabe. Mga nag-aral naman ng mga cabinet members ng Pangulong Marcos. Meron po tayong bank secrecy law. Mga ob-ob. Ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi na mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions. Lahat na lang, pati mga police station, hiningi nila mga blotter from 2016 hanggang 2019. Kasi ang Pangulo doon, si Pangulo Duterte pa. Yun ang gagamitin nila, yung sa hearing sa ICC na andun na si Pangulong Duterte, di ba? Grabe itong gobyerno ito. Sandali na lang ito, tapusin na natin, ha. Sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Tinan mo? Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha. Okay na muna yan. May part 2, siguro may part 2 na to. Kayong mga opisyal ng gobyerno, ha, parang tinraidor nyo ang Pilipino, tinraidor nyo yung dating Pangulo. Makipag-cooperate kayo, kung pwede lang talagang magsalita na masamang salita, ayoko lang Wala talagang ngayon ko lang nakita to na sino ba mag-uutos yan? Sino ba higher ups dyan? Sino bang nag-uutos kay Tore? Si Tore, in fairness, sumusunod lang naman yan doon sa nakakataas sa kanya, sa higher ups niya, kay Marbil. Sino ba higher ups si Marbil? Taga Malacanang, mga babayan ko. Dadaan pa yan. Yung sa pag-aresto nga, palpak nga Hindi in-apply yung Article 59 ng Rome Statute Kasi nga, inuulit ko, kung in-apply yan ng mabuti nag-aresto kay Pangulong Duterte, malamang hindi makakalipad si Pangulong Duterte. Kasi pipigilan ng korte dito yan sa bayan natin Yun ang due process. Isusunod ko na lang, siguro next, sa ibang araw na lang. Mabuti pa isang vlogger, yung Russian vlogger, nagkaroon ng due process Kinulong muna siya rito bago i-deport, di ba? Kung napanood nyo yun, yung naghamak ng mga kababayan natin. Pero itong gobyerno ito talaga, ultimo yung mga taga-ACC, yung spokesman ng ICC, na ang Pilipinas ang sumurrender, ang nagbigay. Binigay si Pangulong Duterte. Hindi sila ang kumuha. Ang Pilipinas, ang gobyerno natin ang nagpahamak.
kay Pangulong Duterte. Kaya ewan ko na lang sa iyo, Pangulong Marcos, pasensya na. Talagang pinagbibigyan pa kita, may 3 years ka pa, pero ay nako. O sige, shoutout muna tayo. Si Ate Ruby, si Oxy, si Cherry, si Michi Tugang, si Shin, si Cha, si Doc Juday, si Jane Barona Vlog, si Grace, si Mama Lynn, sino pa ba? Evelyn Official, si Nanay Eva, si Jovan, di motorista, si Kim, si Mayang, si Chabs, sila Smiley, si Kapangok Vlog, sino pa ba nandiyan? Ay, yung nag-member, hindi ako nag-member pa. Ang iba dyan, sila Eris Neris, sila Minerva, yung bago, and then sila Glenn, ayun na lang mga babayan ko. Na-misplace ko naman ng aking listahan mga babayan ko. O yun lang pakisubscribe lang, at saka magsalita rin kayo laban sa gobyerno. May limitas, may freedom of speech tayo, pero hindi naman absolute Medyo mag-iingat tayo sa pagsasalita natin, kasi itong gobyerno to talagang minaman-manan tayo. Grabe. Pangulong Marcos, ewan ko na lang. At kay Senador Amy Marcos, kudo sa'yo. Pero pag-iisipan ko pa kung iboboto kita. Maganda yung ginawa mo sa hearing na to. Salamat po. Ingat. Bye.